guys, it's Mercy and welcome back dito sa aking channel. So for today's video, as promised, i-share ko sa inyo yung additional na items na ibibenta ko dito sa tindahan namin. So last video ko is yung mga toy candy. So ngayon, mga school supplies naman ang i-share ko sa inyo. So wag na natin patagalin, magsimula tayo sa ating video. Okay guys, so the reason why I decided na magtinda na rin ng mga school supplies dito sa aming tindahan is of course extra income din to, and usually kasi marami din estudyante dito, so kumbaga magiging okay yung sana hopefully yung bentahan ko ng mga school supplies dito sa aming lugar. Yun. So bali guys, sa Lazada and sa Divisoria ako namili ng mga school supplies na ititinda ko dito sa amin. So actually gusto ko na sana sa Lazada na lang, pero may mga items kasi na hindi free shipping, so I decided na sa Divisoria ko na lang sila bilhin. Pero may mga nabili din ako sa Lazada. So, unahin ko muna yung mga nabili ko sa Lazada, okay? So, ngayon pa lang guys, hingi ako ng pasensya, maingay sa paligid. Alam niyo na, tabing kalsada kami. And pasensya na din dito. Sobrang puti na mukha ko kasi cellphone lang yung gamit ko guys. So, pasensya na talaga. Pero ayan, tuloy tayo sa ating pag-video. So, again, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko muna sa Lazada. So, simulan ko na dito sa mga folder. Ayan. So, sa Lazada na ako bumili kasi ganun din naman yung presyo. So, meron tayong long. Ayan. And then, meron din akong short na folder. Ayan. Yung white na yung kinuha ko kasi mas, mas okay yung white kesa doon sa parang yellowish. And then, meron din tayong long and short brown envelope. Sobrang, kumbaga, yung mga basic talaga na kailangan to sa eskwelahan. So, ayan. And then, kumuha din ako ng Manila paper. So, sa isang plastic, 10 pieces na siya. So, ayan. Of course, hindi pwedeng mawala to kasi ito talaga yung mga kailangan sa school. So, bond paper. So, tatlong size yung kinuha ko, guys. So, meron akong long. So, A4. Ayan, may A4. So, bakit siya nakaganito? 250 pieces lang yung kinuha ko, guys. Hindi yung isang ream na 500 pieces kasi magta-trial pa lang naman talaga ako. So, ito yung A4 and then ito yung short bond paper. So, next naman, kumuha din ako ng Oslo paper which is 250 pieces din siya. So, ayan. And also, bumili din ako nitong colored paper na 250 sheets din. So, ayan. Ano na to? Assorted color na siya. 10 pieces yung color na meron dito. Next naman, of course, kumuha ko ng index card. Importante din to. So, meron ako yung full ba tawag doon? Nakalimutan ko na, diba? So, I think this is yung 1/2 and then ito yung 1/8. So, hindi ko alam kung tama ba yung mga. Kasi wala nakalagay yung, yung inches ang nakalagay dito eh. So, ayan. 100 pieces per, per plastic. So, items, bumuli din ako ng mga colored pencil. Marami kasi naghahanap ito sa akin nung nakaraan. So, ayan, bumili na ako. Ano lang muna, 4 pieces lang muna yung kinuha ko. Tapos, big 12 pieces lang per box yung kinuha ko. So, next naman is color pen. 4 pieces din yung kinuha ko. So, 12 pieces na siya. So, ayan. Naman, may crayons din ako na 16 pieces per box. So, 4 lang din yung kinuha ko. Usually, yung mga crayons and other pang color is tiga 4 lang yung kinuha ko. So, meron ako yung tig 16 pieces, tapos meron din ako yung tiga 8. Ayan, 4 pieces din. Next item, of course, may glue din ako na kinuha. So, 6 na piraso lang yung kinuha ko muna para, trial muna. So, ayan. Next is, meron akong mga medida or tape measure. Tama ba medida? Oo, tama. Tape measure. So, bumili lang ako ng 4 na piraso. Tapos, bumili din ako ng mga different size ng per diplet. Ayan. And meron din akong karayom and sinulid. Ayan. Next is, bumili ako ng mga ballpen. So, different colors ng different. Ito yung basic color ng ballpen na kailangan. So, meron tayong blue, meron tayong red, and meron tayong black. Ayan. And then, kumuha din ako ng pentel pen, yung permanent, and then ito yung pang whiteboard para, diba, pag naghanap, meron akong mabibenta. So, ayan. Tig isang box na sila. Okay? First, kumuha din ako ng highlighter kasi ang dami naghahanap ito sa akin nung nakaraan. Wala pa ako. So, ayan. Kumuha na ako ng isang box ng highlighter. Okay, next naman is, of course, isang box ng sharpener. Tapos, kumuha din ako ng yung pangbala ng stapler. Staple wire. Tama ba? So, ayan. So, yung mga nabili ko sa Divisoria, of course, kumuha ako meron akong plastic envelope. Kumuha din ako ng 1/8 size na illustration and 1/4 size. So, tig-5 lang yung kinuha ko. Kasi nga,
trial pa lang naman tayo. Naman, of course, kumuha ko ng cartolina. Syempre, hinahanap din to eh. So, meron akong 6 na kulay. So, meron akong black, may red, may white, meron akong green, yellow, and blue. So, 6 na kulay lang muna yung kinuha ko. So, tig 10 pieces ng kada balot nito. So, next naman, of course, kumuha ko ng, ito, nabuksan ko guys kasi may bumili kanina. So, intermediate pad. And bumili din ako ng Thumbtacks, isang box. So, next, kumuha din ako nung, ano ba tawag dito? Double-sided tape. Hindi kasi ako nakakuha nito sa Lazada, kaya sa Divisoria na ako bumili. So, ayan. And then, kumuha din ako ng battery. Ayan. Yung AAA tsaka AA. And correction tape. Ayan, may naghahanap din kasi nito. Correction tape. And then, meron din akong glue stick. Ayan. So, yung ibang items, hindi na ako kumuha kasi meron na ako dito like yung scotch tape na maliit, pencil. So, yun yung mga nauna kong paninda talaga. So, yun pa lang yung mga tinitinda kong school supplies dati, more on ballpen lang. So, last item na nabili ko sa Divisoria is itong, hindi ko na mapakita guys sa inyo, pero ano to, gift wrapper ng pang Christmas kasi alam niyo naman, marami na magpa-purchase ngayon nito kasi magde-December na. Kaya I decided na kumuha ng 100 pieces. So, mura lang guys sa Divisoria. 100 pieces for 350 pesos na lang. So, lumalabas na 3 pesos and 50 cents lang. Tapos, pwede mo siyang ibenta ng 8 pesos to 10 pesos depende sa lugar ninyo. So, ayan. Ang ganda pa nito. Frosted siya. At makapal siya guys ha. In fairness, parang mall quality siya. So, ito yung mga natira. Nakapagbalot na kasi ako ng mga, meron na akong nakadisplay sa labas. So, ito na yung natira. So, ayan nga pala guys. Pakita ko lang sa inyo kung saan ko nilagay yung mga school supplies dito. So, ayan. Ganyan yung arrangement ko. For the meantime, or hindi ko alam kung mababago pa yan or yan na yun. Depende kung madadagdagan. So, ito nga pala guys. Ang gagawin ko dito, ititingi-tingi ko to. Kumbaga naka-plastic na siya for 10 pesos. Ganyan. Para hindi na rin ako mahirapan. So, pati itong colored paper, saka itong Oslo. So, ititingi ko na sila. Ayan. Ayan guys, I'm so happy. As of the moment, masaya ako kasi kumbaga nasimulan ko na nga yung plano ko na magtinda ng school supplies. Thank you Lord sa blessing na binibigay nyo sa akin para makapag-provide ako ng puhunan para nga dito. And again, this is additional income din dito sa aming sari-sari store kasi nga guys, hindi naman talaga fast-moving item lahat ng nandito sa store. So, kailangan talaga mag-isip ng mga pwede pang ibenta. Actually, nag-iisip pa ako until now ng mga pwede ko pang ibenta dito sa tindahan para mas lumaki yung kita. So, ayun lang guys. I hope na na-enjoy nyo itong ating haul video. So, sana sa mga susunod na araw meron din ulit ako ma-share sa inyo. And by the way, nire-arrange ko nga pala itong tindahan. So, ipapakita ko sa inyo yan sa susunod. And bala ko na lagyan ng wallpaper sticker itong pader kasi nga, alam mo yung green niya, parang ang sakit na sa mata. So, bala ko siyang lagyan ng wallpaper sticker. So, abangan nyo na lang kung ano yung magiging itsura niya. And i-share ko din sa inyo kung ano yung inayos ko dito sa tinda. And mag-share din ako ng ibang natutunan ko sa pag-open up ng mini sari-sari store dito. Yun lang guys, maraming salamat. I hope continue to support my channel. And if you haven't subscribed, please subscribe. And also click the bell button para updated kayo sa lahat ng aking video. That's it. Maraming salamat and see you on my next one. Bye!